Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagbabalik kayo lingkod Rondy TV mo. Tuloy tayo agad sa ating topic mga kababayan. Sa mga naghahanap kay Atty. Topacio, ito na naman, umalingaw-ngaw na naman ang kasinungalingan nitong si Atty. Topacio mga kababayan. At paninira pa rin kay DOJ Secretary Boyeng Remulla mga kababayan. Hindi pa talaga ito nadala itong abogado na ito. Mayroon ngang warrant of arrest yung kanyang kliyente na si Arnie Teves mga kababayan, na sinasabi niya noon na wala namang sapat na ebidensya, wala namang kaso, itlog, bukya, pero mayroon ngang nilabas na warrant of arrest sa kanyang kliyente na si Arnie Teves. Tapos ito na naman mga kababayan kung ano-ano na naman yung sinasabi nitong abogado na ito, na ang sabi naman ni Idol Bintulpo sa kanya ay ang abogado na napakawalang kwenta, itong si Atty. Topacio mga kababayan. Muli na namang pumuputak ito, para itong manok na nangingitlog mga kababayan, pag mayroon siyang sasabihin na paninira sa ating pamahalaan kay Department of Justice Boyeng Remulla mga kababayan, dahil nga sinasabi niya ito na naman siya Boyeng, nagsalita na naman, puro na naman ito kasinungalingan, pero hindi niya alam mga kababayan na siya mismo tinatamaan sa kanyang mga sinasabi. Wala pa itong pakiramdam itong abogado na ito mga kababayan. Para bang, iwan ko, parang ayun lang din yung bahalang humusga, no? Ito na mga kababayan, ano, kasi na-miss na nyo si Atty. Topacio mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. At sa mga hindi gustong marinig itong si Atty. Topacio mga kababayan, takitakip na lang ang inyong mga tinga. Ito na, panoorin natin ito. Makakasama natin via phone patch ang ating panauhin si Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni ex-Congressman Arnie Teves. Magandang hapon, Attorney Ferdy. Angelo po ito. Magandang hapon po, Sir Angelo, at mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Nga po pala. Kailangan mabuhay lahat ng ugat. Ano po, Attorney? Opo. Anyway, dito tayo sa patutsada daw po ni Justice Secretary Boyeng Remulla na protektado daw ng mga warlord sa ibang bansa si dating Congressman Arnie Teves. Anong take po ninyo dito? Sir Angelo, masyadong OA naman po yata at fake news na naman yan. Katulad nung sinabi niya uuwi na si Congressman Teves, wale naman ang nangyari. Naghintay lang yung mga kapatid natin sa hanap buhay sa media. Pagka sinasabi niya noon na fugitive from justice, kinain din niya yung salita niya. Ano bang warlords yun? Kaya na po hinamon ko siya, sino itong mga warlords na ito? At saka saang lugar sila warlord? Yung ba sa Somalia, sa Afghanistan, sa Pakistan? Yun ang alam ko may mga warlords sa Los Angeles. Yun nga po, medyo yung binanggit mo mga bansa, medyo questionable yung doon, peace and order. Bakit sa Pilipinas may warlords din naman Itong si Arnie Teves, di ba? Warlords yan. Kaya nga tumakas yan sa Pilipinas dahil nga sa patong-patong na kaso nito. Tapos sabihin mo, doon lang sa Afghanistan, mga ganong bansa, ang may warlords. Ano ba? Itong si Arnie Teves, di ba? Sinabing warlords ito sa Negros Oriental. Doon, sa lugar na yun, ano po? Opo. So, ano ngayon ang magiging hakbang po ninyo sa harap nitong mga patutsada ng Justice Secretary? Well, ang hakbang pong ginawa namin dyan, pinagtawanan po namin siya. Kasi talaga namang, alam niyo kung sinasabi niyo pong Cambodia, Vietnam, siguro naman ma-offend yung mga bansang yun. May mga diplomatic relations pa naman tayo ron para sabihin may mga warlord sa kanila. Parang pinapalabas natin Wild Wild West naman yung mga bansang yun. Doon sa lumutang na balitang may bahay na daw siyang naipatayo sa Timor-Leste. Ano pong take nyo doon, Attorney? Buti pa po si Secretary Remulla, alam niya kung nasaan ang bahay ni Congressman Teves. Ako hindi ko alam po kung nasaan ang bahay niya ngayon alam naman pala niya po yung bahay. Bakit hindi kaya niya puntahan doon at pakiusapang umuwi, di ba? Kung alam naman pala niya.
siya naman ay isang mataas na opisyal ng... Ingot talaga itong Puriagaba, itong abogado na itong mga kababayan. Hindi mo talaga alam, hindi mo talaga sasabihin. Kahit alam mong may bahay na doon, si Arnie Teves, paano mo ba sasabihin? Hindi mo nga sinasabi noon pa. Marami na nagtatanong kung saan ba naroon itong si Arnie Teves. Pero tinatago mo, dapat itong abogado na itong mga kababayan. Tama nga itong ating mga kababayan. Pag nakulong si Arnie Teves, dapat isama itong abogado na ito. Talaga pinagtatakban niya si Arnie Teves, mga kababayan. Hindi naman bubo yung ating pamahalaan para lang sabihin ng Department of Justice na may bahay si Arnie Teves doon. Ano bang makukuha ni DOJ Secretary Boying Remulla kung sasabihin niya na may bahay doon tapos wala naman pala? Talagang, sus nako mga kababayan, napakaraming nagmamanman kay Arnie Teves, mga kababayan. Nakatutok yung mga intelligence kay Arnie Teves, mga kababayan, dahil nga sa kaso nito na napakabigat, mga kababayan. Kaya itong abogado na ito, iwan ko lang, tama talaga yung ating mga kababayan. Hoy, yung mga gustong makulong si Atty. Topacio, dahil talagang kitang-kita natin, mga kababayan, kung paano ba, sabagay, abogado ito, trabaho talaga ni Atty. Topacio, na kahit na alam niya, talagang itatago niya yung kanyang kliyente. Pero mga kababayan, parang sobra-sobra naman yata yung pagsisinungaling nitong si Atty. Topacio, mga kababayan. Pamahalaan ng Pilipinas, wala naman sigurong gagalaw sa kanya kung saan man siya pumunta. Opo. Meron pang isa, attorney. Meron pa isa. Opo. Ako nasagap na parang statement si Secretary Boying. Yung may close coordination na daw yung PNP doon sa Chief of Police ng Timor-Leste. Ay wala naman pong makapagpipigil kung kasama po sa Interpol ang Timor-Leste o kung ano mang pamahalaan. Siyempre karapatan naman po natin bilang isang estado na kung may warrant of arrest katulad niyang kay Congressman Teves ay hanapin po at mag-exert ng diplomatic measures para ma-repatriate. Hindi na siya congressman. Hindi naman po talaga ang dapat na proseso. But until they do that, sana iwasan na po yung mga haka-haka, yung mga marites. Kasi hindi po nakabubuti at wala po tayong mapapala sa mga ganyang chismis. Nabanggit nga po niya na may assurance daw po yung Chief of Police ng Timor-Leste na monitored nila si ex-Congressman Teves dun sa Timor-Leste. Yun naman pala po eh. So, dapat alam niyo, yung mga ganyang operations po, hindi naman po talaga binobroadcast yan kung ikaw ay isang professional. Siguro, kaya lamang nilabas na naman ni Secretary Remulla yung haka-haka na yan na warlords, siguro pinaninindigan na niya yung kanyang sinasabing terrorist daw, di umano si Congressman Teves. Ano yan po yan medyo siguro sa kanyang ambisyon, may higher political office siyang minamata, o tinitignan, siguro kailangan niya yan. Pero alam niyo po, kung professional talaga ang palakad ng isang ahensya, katulad ng DOJ na nasa ilalim mo yung NBI, yung mga operations yan ay sikreto. Hindi po binobroadcast yan para yung kabilang panig ay hindi naman nakakagawa ng countermeasures. Parang yung kasabihang barking dog, seldom bites. Oo. Kailangan tahimik. Ang kasabihan yan no offense naman kay Secretary Remulla, di ba sabi nila, an empty drum makes the most noise. Counterparts. Pag kinalimbang mo. Counterparts. Puro palpak naman yung ginagawa nyo counterparts. Puro kayo talo, di ba? Nagiging terorista. Nagiging kauna-unahang congressman na pinatalsik sa kongreso. Tapos lumabas yung warrant of arrest. Anong sinasabi mong counterpart makapaghanda? Wala naman. Ipalpak lahat naman ang inyong ginagawa. Italo naman talaga kayo. Kaya Secretary Boying Remulla, talaga naman itong abogado na to, bibilugin pa yung ulo ng ating mga kababayan. Opo naman. Pakiyabang mo salita. Makikibalita kami sa estado ng kaso. Yung ipinail na kaso laban kay Congressman Teves. Nasa anong estado na po, attorney? Yung sa amin po kasi, wala po kasi si Congressman Teves dito. So, kami po ay mag-enter ng appearance para kami ay bigyan ng mga dokumento. Pero mahirap naman po kung makikipag-coordinate kami sa ibang abogado ng ibang mga nasasaktan. Pakasabihin ayan na naman, may collusion na naman, may conspiracy na naman. So para sa amin po, ang next step po dyan should be arraignment.
Pero wala pa po kami natatanggap na balita. Pero ang alam po namin latest ay may warrant na nga pong inilabas. Opo. Pwede bang ituloy ang arraignment kung wala yung accused? Ay hindi po wala pong arraignment in absentia dito po sa atin. Opo. Ang maa-arraign lang po dyan ay yung mga ibang mga akusado na nasa kustodiya po, either ng NBI o ng ating DJMP. At sa kanila po, with respect to them, trial will proceed. At magpipresenta po ng ebidensya ang pamahalaan, yung prosecution. So, ang titingnan po namin dyan, ewan ko kung sinong ipipresenta nilang ebidensya laban dito sa mga akusado sapagkat nag-recant na nga po yung lahat ng kanilang inaakusa. May partisipasyon po ba kayo doon, attorney? Di ba may sariling counsel yung mga sinasabing mga suspects sa pagpaslang kay Governor Digamo? Opo, Sir Angelo. Sa amin po, ang magagawa lamang po namin sa ngayon ay magmanman po ang mag-obserba sa mga bagong developments. And for our part po, ang amin pong tinututukan po ngayon ay yung ipafile po namin sa hukuman upang questionin naman po yung expulsion ni Congressman Teves. Ano pong magiging parang ine-expect ko, aasahan po natin doon sa ipapile yung pag-question sa expulsion niya sa Kamara? To be honest po, Sir Angelo, hindi po namin alam sapagkat alam niyo po, this is a case of first impression. Ang ibig pong sabihin, wala pa pong nangyayaring ganito na isang kakasapi ng mabatang kapulungan ay pinatalsik. So, kumbaga sa kumbaga sa sailor, we are sailing in uncharted waters na hindi po namin alam. Wala pong president, wala po kaming pagtutularan, wala po kaming pwedeng masitang kaso na ganitong kaso, ganito ang nangyari. So, it's anyone's ball game po Kaya hindi ko po makapapredict kung ano pong mangyari dito. Anything can happen po. Kaya po medyo exciting naman because we will be enriching jurisprudence. Opo. Siguro dapat madaliin po yung inyong petition, attorney, kasi di po ba parang meron ng notice ng galing sa Kamara, sa COMELEC, para magpatupad ng special elections doon, special election sa Negros Oriental. Sir Angelo, actually po, ayaw naman po naming madaliin sapagkat baka naman malasado yung pagkagawa. Siyempre po, gagalingan natin, nakakahiya naman kung medyo may mga mali-mali yung ating petisyon. Pero rest assured po that within the time na allowed by law para mag-file kami ng petisyon na yun, ay maihahain po yun sa hukuman. Opo. Nakadirekta po sa Supreme Court yun na ipapile nyo sa Korte Suprema, attorney? Opo. Mukhang sa aming pagsasaliksik ay ang tamang venue para dito because this is a case of first impression at there is some urgency at medyo importante po, constitutional issues po ang involved dito, ay malamang po sa Korte Suprema po kami maghain ng petisyon. Alright, good luck po, attorney, sa inyong petisyon dyan sa Korte Suprema. At aabang kami ng mga magiging updates po dyan. Opo, makakaasahan po kayo na lagi po available for updates. Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Angelo, and God bless. Mabuhay ang Pilipinas. Opo, maraming salamat. Attorney Ferdinand Topacio, Legal Counsel ni ex-Congressman Arnie Teves. Gagalingan daw niya mga kababayan para hindi naman daw siya mapahiya. Kailan mo ba ginalingan? Ilagi ka namang palpak. Palpak. Puro palpak. Sinasabi lang na walang sapat na ebidensya, wala namang matibay, wala namang basihan. Pero nga, yun mga kababayan, nga sila, yung kampo ni TTG leader Arnie Teves, nung lumabas na nga yung warrant of arrest. Kaya nga, napahiya ito si Arnie Teves, mga kababayan, dahil sa pinagtatawanan lang nila, sila DOJ Secretary Boying Rimulya, kasama na nga si President Marcos, kung sino-sino pa mga kababayan, yung mga dinadamay nitong mga tao na ito, kung sino-sino pa yung pinagtatawanan, pero sa bandang huli mga kababayan, napahiya itong kampo ni Arnie Teves. Kaya
Yun nga, nagtatago na itong si Arnie Teves. Lalong-lalo nang hindi nagpapakita, mga kababayan. Itong abogado na ito, iwan ko ba? Tama talaga yung sinabi ni Idol Bintulpo, mga kababayan, na ito yung abogado na talagang napakawalang kwenta. O, bilisan nyo na kasi mag-i-eleksyon na. Baka mamahuli kayo. Bilisan nyo ng asikasuhin yung inyong mga sinasabing apila. Kasi pag nahuli kayo, wala na. Talagang bandang huli sa kulungan ang bagsak nitong si Arnie Teves, mga kababayan. Yun na nga mga kababayan, kayo lang yung bahalang tawag nito, mga kababayan. Kayo na lang yung bahalang magpasensya sa abogado na ito, mga kababayan. Yun na nga, shout out muna tayo, at pasensya ulit, no? Wala tayong upload kahapon. Shout out tayo muli. Shout out tayo dito sa isa bandang baba, no? Shout out kay Ma'am Virgie Berhel-Dios ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce, maraming salamat, Ma'am Joyce, maraming salamat sa inyong patuloy na subaybay. Pagsubaybay kay AJ Rich, pasensya na medyo bulol tayo, pagod tayo talaga, kakarating lang din natin ang bahay. May mga ginagawa tayong dito, mga kababayan, may ginagawa tayo kaya na-busy tayo. Shout out rin kay Cecilio Cañete Kabagi, shout out sir, ako lang si Jens. Ako lang. Jens. Lumabas Jens Digamo, mag-congresswoman Puli ni Teves aron malinawon ang negro. Shout out kay Idol TD Vera, shout out Mayor Pitts Diaz for Congressman Mayor Janice Digamo for tama talaga, Idol TD Vera. Kaya siguro itong si Mayor Pitts Diaz nga ay binisita yung bayawan para i-endorso yung mga tumatakbong barangay official ngayon darating na iski ang barangay official, mga kababayan, ngayong October 31. Tama? Shout out na rin kay Robert Gianco, unti-unti nang mahuhuli ang dating tauhan ni X-Kong Teves. Tama talaga. Shout out kay Hilario Tamuso, good job. Rolando Sanglay, shout out back operator na yun, back operator daw ako dati. Hindi ako nakarating, Idol, maraming salamat sa iyong panonood. Hindi po ako nakarating ng Almugel, bro, at hindi rin ako parunong mag-drive ng bako. Naghanap ako ng bako dito sa Bohol dahil may papagawa ako, may papapatag ako. Shout out rin kay Benicio Batuto, shout out Alicia Wick, Rinald Hadlock, shout out Lods Rosalie Malit, shout out Sino Narciso, Marlon Herodias Ocampo, shout out taga Pangasinan, Marcial Rinasya, Amid Rogelin, Dagonano, Gerald, Lods Rapido TV, Idi Saborbe, shout out Idol, John Havinis, Member Gibber Religious ng Pulilan, Bulacan, Idol Robert Tawada, nasa Negros pa po ang ulo, sir. Ronde si Abu Saya Penret TV. Shout out rin kay Lebert Saldasal, shout out kay Mackenzie, shout out kay Nancy Villapuerte, Danilo Arayata, shout out kay Binos Dirama, kay Alicia Wick, shout out kay Richel Stasi, Edgardo Bertomin, Idol, shout out sa iyo, Idol. Hanggang dito lang muna at medyo pagod talaga tayo. Kakauwi lang natin ang bahay, mga kababayan. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.